Mga kababayan, kung nasubaybayan ninyo ang previous content natin tungkol sa mga bagong development sa modernization ng ating sandatahang lakas, lalo na sa mga usapin tungkol sa pagpasok ng mga bagong barko, posibleng pagkuha ng assets mula sa Japan, at pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa karagatan, may panibagong magandang balita na naman tayong pag-uusapan ngayon. At mukhang unti-unti nang nagkakaroon ng malinaw na direksyon ang mga susunod na hakbang ng Philippine Navy. Dahil ayon sa mga lumalabas na update, ang matagal nang inaabangang Anti-Air Warfare Frigate o AAW Frigate ng Pilipinas ay tila mas lumalapit na sa realidad. Pero hindi lang iyan ang magandang balita. Kasabay nito ay may paggalaw rin sa ibang mga naval projects na matagal nang hinihintay ng maraming defense enthusiasts at mga Pilipinong sumusubaybay sa modernization program ng bansa. At kung magtutuloy-tuloy ang mga development na ito, maaaring mas maging iba na ang itsura ng Philippine Navy sa mga susunod na taon. Sa kasalukuyan, alam naman natin na malaki na ang ipinagbago ng Philippine Navy kumpara noong mga nakaraang dekada. Kung babalikan natin noon, maraming barko ang galing pa sa hand-me-down transfers at karamihan ay limitado ang kakayahan pagdating sa modern warfare. Pero unti-unti itong nagbago, dumating ang mga modern frigates ng bansa. Pumasok ang mga missile-capable vessels, nadagdagan ang mga patrol ships, at nagsimula ring magkaroon ng mas seryosong direksyon ang modernization effort. Ngayon naman, isa sa mga pinakamainit na usapin ay ang update tungkol sa Multi-Role Combat Force Frigate Flight 3 o MMCF Flight 3 at ang Anti-Air Warfare Frigate Project. Ayon sa mga ulat mula sa defense monitoring sources, ang dalawang proyektong ito ay nakatakdang umusad sa bandang huling bahagi ng 2026 o kaya ay unang bahagi ng 2027. Bagamat hindi pa ito nangangahulog ang bukas ay may bagong barko na agad sa karagatan, mahalagang development pa rin ito dahil ipinapakita nito na gumagalaw ang mga plano at hindi basta nakatenga lamang sa papel. Ngayon, baka may ilan sa atin ang nagtatanong, ano ba talaga ang kahalagahan ng Anti-Air Warfare Frigate? Simple lang. Sa modernong digmaan sa dagat ngayon, hindi sapat na malakas ka lang sa ibabaw ng tubig. Hindi rin sapat na may missiles ka lang laban sa ibang barko. Kailangan mo ring depensahan ang sarili mo laban sa mga banta mula sa himpapawid. Dahil sa panahon ngayon, isa sa pinakamalaking panganib sa mga barko ay hindi na lamang ibang barko kundi pati mga fighter aircraft, drones, cruise missiles, at iba pang airborne threats. At dito pumapasok ang papel ng isang anti-air warfare frigate. Ang pangunahing trabaho nito ay tukuyin, subaybayan, at pigilan ang mga banta sa himpapawid bago pa makalapit sa fleet. Sa madaling salita, parang nagsisilbi itong kalasag ng naval force. Kung halimbawa ay may grupo ng mga barko ang Philippine Navy na nagsasagawa ng operasyon sa isang lugar, ang AAW frigate ang isa sa mga maaaring magbigay ng proteksyon laban sa mga paparating na missile o aircraft attack. At ito ang isa sa mga kakayahang matagal nang kulang sa Pilipinas. Sa ngayon kasi, may kakayahan na ang mga modern frigates ng bansa sa iba't ibang operasyon pero ang pagkakaroon ng dedikadong anti-air capability ay isa pang malaking hakbang. Kapag naisakatuparan nito, malaking pagbabago ang maaaring mangyari sa operational capability ng ating Navy. Pero hindi lamang AAW frigate ang usapin ngayon. Isa pa sa mga nakakaagaw ng pansin ay ang mga development tungkol sa Japanese Abukuma-class destroyer escorts. Matagal nang umiikot ang mga usap-usapan tungkol sa posibilidad ng paglipat ng ilang Japanese naval assets sa Pilipinas bilang bahagi ng mas lumalalim na defense cooperation ng dalawang bansa. At sa mga huling update, mukhang may mga paggalaw na rin sa aspetong ito. Para sa mga hindi pamilyar, ang Abukuma class ay mga destroyer escort vessels ng Japan na idinisenyo para sa iba't ibang naval missions gaya ng anti-submarine warfare, patrol operations, at escort duties. Bagamat hindi na sila pinakabagong barko sa Japanese fleet, hindi ibig sabihin na wala na silang halaga. Sa katunayan, para sa Pilipinas, ang pagdating ng mga ganitong barko ay maaaring magbigay ng agarang pagpapalakas sa bilang at kakayahan ng ating surface fleet. At kung maayos ang magiging integration nito, maaari silang magsilbing pansamantalang tulay habang hinihintay ang pagdating ng mga mas bagong assets. Isa pa sa magandang balita ay ang pag-usad ng karagdagang batch ng Acero-class patrol gunboats. Kung natatandaan ninyo,
Ang Acero class ay kabilang sa mga mabilis at modernong patrol vessels na ginagamit ng Philippine Navy para sa iba't ibang misyon. Hindi man sila kasing laki ng mga frigates, napakahalaga ng kanilang papel lalo na sa mabilisang interdiction missions, coastal patrol operations, at territorial monitoring. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng napakaraming isla, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga mabilis na sasakyang pandagat. Hindi naman kasi lahat ng operasyon ay nangangailangan ng malalaking frigates. Minsan mas epektibo ang mas maliliit ngunit mabilis na assets. Lalo na kung ang layunin ay pagbabantay sa mga baybayin, pagpigil sa illegal activities, o mabilisang pagtugon sa mga insidente sa dagat. Bukod dito, mayroon ding paggalaw sa MPAC o Multi-Purpose Attack Craft Program. Isa rin ito sa mga naging mahalagang bahagi ng modernization ng Philippine Navy sa mga nakaraang taon. Ang MPAC ay idinisenyo para sa mabilisang operasyon at maaari ring lagyan ng iba't ibang weapon systems depende sa configuration. At mas lalong naging interesante ang usapin dahil may mga lumalabas ding impormasyon tungkol sa posibleng multi-missile integration para sa mga susunod na FAIC Flight II vessels. Kung mangyayari ito, maaaring tumaas pa ang offensive capability ng mga susunod na fast attack assets ng bansa. Ibig sabihin, hindi lamang bilis ang magiging puhunan ng mga barkong ito kundi pati kakayahang umatake mula sa mas malayong distansya. At kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng development na ito, mapapansin natin na tila unti-unting nabubuo ang mas kumpletong istruktura ng hinaharap na Philippine Navy. May malalaking frigates para sa multi-mission operations. May anti-air capabilities para sa depensa ng fleet. May mabilis na patrol vessels para sa coastal security. At may mga attack crafts para sa mabilisang deployment at tactical operations. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano sa ilalim ng Horizon 3 Modernization Program ng AFP. At habang tumitindi ang mga usapin sa regional maritime security, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng mas handa at mas modernong naval force. Siyempre, mahalagang tandaan na marami pa ring hakbang ang dadaanan ng mga proyektong ito. May procurement process pa, budget considerations, negotiations, at iba't ibang technical requirements. Pero ang mahalaga rito ay may malinaw na indikasyon na gumagalaw ang mga plano. At para sa maraming Pilipino na matagal nang naghihintay ng mas malakas na depensa ng bansa, isa itong development na talagang dapat bantayan. Mga kababayan, mukhang unti-unti nang nabubuo ang susunod na mukha ng Philippine Navy. Ang tanong ngayon, alin sa tingin ninyo ang mas magiging game changer para sa bansa, ang pagdating ng anti-air warfare frigate, ang posibleng Abu Kuma transfer, o ang pagdami ng mga Acero at MPAC assets? E-comment ninyo ang inyong opinyon. At kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa Philippine military modernization, defense news, at mga susunod pang development sa AFP, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating balita.